Kilala ni Yusek Joy Encabo for 20 years na po siguro kami magkakilala. At kilala ko po siya, kilala niya rin po ako. At alam nyo, yung nagtatrabaho kami dati kay dating Pangulong Duterte. Hanggang hanggang madaling araw, walang pahinga, kaya sanay kami sa trabaho. At yan naman po ang pwede kong ialay sa inyo, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Sanay po ako sa trabaho, wala po akong piling oras. Noon pa man sa trabaho ko kay dating Pangulong Duterte, dating mayor pa siya ng Davao. At sa maalala ko nga noon, talagang kahit madaling araw, linggo, Lunes hanggang linggo, ako po yung nagtatrabaho dahil in fact, paboritong araw ko ang linggo kasi may go sa dulo, linggo. Kaya napunta po ako dito sa pagiging senador at dala-dala ko po yung aking passion, pagmamahal at yung bisyo ko po ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil yung pagsiserbisyo po sa Pilipino dapat mula sa puso, yun merong malasakit. Dapat maluwang sa iyong kalooban yung pagsiserbisyo at pagtutulong. Yung, halimbawa, nasa nasunugan ka, may lumalapit sa akin sa nasusunugan, kinakamayan ko. Sabi niya, sir, ayaw kumamay dahil marumi raw yung kamay niya. Sabi ko, hindi po ako papayag na hindi mo ako kamayan. Sabi ko, mas marumi yung kamay ko sa'yo, para na lang po, kamayan niya rin po ako. At sabi ko, anytime, yakapin niyo po ako. Wala po akong arte sa katawan. Kung ano pong kinakain ninyo, ganoon din po ang aking kinakain. Anong sinasakyan ninyo, ganoon din po ang aking sinasakyan. At huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Kanina kasi sa baba, may nagpapasalamat sa malasakit program, sa mga tulong. Huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako nga yung dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. At masaya po ako na itong malasakit sa kooperatiba, hindi naman po limitado ang malasakit sa health lamang po, di ba? Yung pagmamalasakit natin sa kooperatiba, importante po yun. At masaya po ako dito sa programang ito dahil bibigyan ko kayo ng tulong. At isa lang po ang paalala ko sa mga kooperatiba, sa mga small cooperatives. Palaguin niyo po ang inyong negosyo, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan niyo po ang inyong pagninegosyo at pagpapalago ng inyong kooperatiba. Full support po ako sa ating mga kooperatiba at sa mga darating pang panahon. Kung papalarin at God willing pa po, gusto pa po ng Panginoon, patuloy po akong susuporta sa ating mga small cooperatives. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Yusek, at chairman po ng CDA, Yusek Joy Encabo. Palakpakan po natin. Nasa mabuting kamay po ang inyong kooperatiba, ang CDA po, sa kanyang pamumuno. And of course, ang administrator ng CDA, ASEC Santiago Lim. Palakpakan po natin, sir. Ang ating Regional Director, Pedro Defensor Jr. Sir, salamat po sa pagmamalasakit sa mga small cooperatives ng NCR. And of course, ASEC Pendaton Disimban. Palakpakan po natin. Sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum. At mga iba pa natin kasamaan, Assistant Regional Director ng CDA NCR, Ana Hora, palakpakan po natin, ma'am, salamat po. Senior CDS, CDA NCR, Hermesina Roselis, palakpakan po natin. Ang ating mga empleyado po ng CDA na nag-overtime po ngayon para matulungan po ang ating mga small cooperatives ng NCR, palakpakan naman po natin sila lahat. Salamat po sa inyo lahat. At gusto ko rin po isa-isang batiin, bago ko babanggitin yung mga tulong, gusto ko isa-isahin rin pong batiin ang mga cooperatives mamaya. Magandang araw po sa inyo lahat, lalo na sa ating kinatawan mula sa iba't ibang kooperatiba sa National Capital Region na tatanggap po ng tulong ngayon. Isang karangalan po na makasama kayo bilang inyong kinatawan sa Senado at miyembro po ako ng Senate Committee on Cooperatives. Alam po natin na malaking papel po ng kooperatiba sa pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya, lalo na po sa mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Ang bawat isa po sa inyong mga samahan ay instrumento ng malasakit, pagkakaisa at pag-asa para sa inyong nasasakupan,
kayo po isa sa mga haligi ng pag-unlad dito po sa National Capital Region. Ngayong araw, layunin natin ang higit pang palakasin ng inyong mga adhikain. Narito lang tayo upang ipahayag ang ating suporta sa mga kooperatibang tumutulong upang mas maraming Pilipino ang makaranas ng mas maginhawang buhay. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Cooperative Development Authority, ating tinipon po ang pondong ito upang makatulong sa inyong mga programa at mga proyekto na magpapaunlad sa inyong kapasidad at makakatulong sa mas maraming miyembro. Ulitin ko lang po, palaguin niyo po inyong negosyo, ang inyong kooperatiba. Mas masarap po ang pakiramdam pag pinaghirapan, pinagpawisan niyo po ang inyong pagninegosyo at palaguin niyo po inyong kooperatiba. At pinaparangalan po natin ang sumusunod na kooperatiba na makakatanggap po ng tulong pinansyal ngayong araw na ito. Isa-isahin ko lang po, no? Unang-una from UP Philcoa Credit Cooperative, headed by John Gindamon. Palakpakan natin. From Concerned Homeowners Fellowship Credit Cooperative, headed by Jerry Ristajo. Palakpakan natin. Rizal High School Multipurpose Cooperative, headed by Demosthenes Soriano. Love Core Covenant Multipurpose Cooperative, headed by Ruel Aparato. From ito pong Camp Converters Consumers Cooperative, headed by Benedicta Jimenez. Pasig Green City Transport Cooperative, headed by Norly Aguilar. Rizal Experimental Station and Pilot School of Cottage Industries Multipurpose Cooperative, palakpakan rin po natin. Talon o Multipurpose Cooperative? Talon. Siguro, huwag tumalon, ha? Headed by Danilo Eleuterio Sevilla. Number 9, Majesa Transport Service and Multipurpose Cooperative, headed by Federico Razon. Sir. Number 10, QCPL Multipurpose Cooperative, headed by Francisco Domanais. Majesa, banggit ko na, no? Cartohoda Transport Cooperative, headed by Francisco Domanais. Yung sa QCPL pala si Attorney Stephanie Contreras po. Correction po. Salamat po sa inyo. And of course, number 12, Pangulo National High School Consumers Cooperative, headed by Nora. Nandito si Ma'am Nora? Pinsan kami niyan kasi ang pangalan niya Nora Go Losinda. Pinsan. Number 13, Sikap Development Cooperative Incorporated. Ito, masisipag ito. Headed by Elohio Reyes. Pangalan pa lang, Sikap na. Number 14, Jeepney Ride Dagat-Dagata Nabotas Transport Cooperative. Number 15, Victoriano K. Luna Consumers Cooperative, headed by Colonel Joseph Ibuna. Salamat po. Sa active service po kayo, sir? Yes, sir. Buti po, may cooperative kayo. Babanggitin ko lang, kindly sit down na po. Gusto ko lang pong isingit na full support po tayo sa ating mga uniform personnel. In fact, noong 2018, ako mismo isinulong namin ni Pangulong Duterte na idoble po yung sahod ng entry position ng ating mga uniform personnel. At hindi po magiging successful yung kampanya laban sa terorismo, insurgency, sa kriminalidad kung hindi po dahil sa ating mga uniform personnel. Kasama na po dyan AFP, PNP, Coast Guard, BJMP at Bureau of Fire na pinaglaban natin. At ako naman hanggang ngayon, full support po ako sa ating mga uniform personnel. Hindi po papayag na maapektuhan yung mga retirees, yung mga active members sa pension, yung sa contribution po. Dahil nakaplano na po yung inyong sweldo at ayaw nating mapektuhan at ayaw natin bigay bawi. Dinoble nga yung sweldo ninyo dahil kulang talaga ang sahod ng ating mga uniform personnel. Ako naman, naintindihan ko po ang inyong trabaho. At sa mga government workers rin po, isinulong ko yung Salary Standardization 5 noong 2019 at ngayong 2024 nag-file din po ako ng Salary Standardization 6. Naintindihan ko po ang trabaho ng isang mga nasa gobyerno, yung mga barangay officials din po. Tagal po ako, nanggaling po kami sa baba, sa local government. Alam na alam po namin yung problema po sa baba. At
balikan ko lang po, number 16, 10, Daliri Multipurpose Cooperative, headed by Christopher Baradi. 10 Daliri. Ganito. 10 Daliri. Okay. AFPMC Consumers Cooperative, headed by Ernie Season. Holy Family Parish Multipurpose Cooperative, headed by Monsignor Roberto Espinilla. Salamat po sa inyo. Salamat. Tsaka huwag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Nandito tayo ngayon dahil sa Panginoon, sa buhay at sa lahat ng tulong. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And of course, number 19, Our Lady of Peace and Good Voyage Cooperative, headed by Teresita Aguana. Salamat po. Number 20, Barangay Marcelo Green Multipurpose Cooperative. Number 21, Caloocan High School Mentors Multipurpose Cooperative, headed by Elizabeth Baldovino. Number 22, Nuestra Señora del Rosario Credit Cooperative, headed by Victoria Buenaventura. Number 23, Northfields II Multipurpose Cooperative, headed by Carmina Pasha. At salamat po, yun po yung 23 na cooperatives ngayong araw na ito na makakatanggap po ng tulong. Gusto ko lang po banggitin sa inyo, nais ko rin po kayong batiin ng Happy Cooperative Month. Ang buwan po ng Oktubre ay talagang mahalaga para sa ating mga kooperatiba sapagkat ipinagdiriwang natin ang Cooperative Month bilang co-author, co-sponsor ng Republic Act number 11502, National Cooperative Month Act. Malaking karangalan po para sa akin ang maging bahagi ng layuning ito na pagdiwang ang kontribusyon ng mga kooperatiba sa ating bansa. At isa rin po ako sa co-author nung magkakaroon po ng magtatalaga ng Cooperatives Development Officer sa bawat lokal na pamahalaan. Ito pong Republic Act number 11535 na atin rin po isinulong rin po ng mga nakaraang buwan. Asahan niyo po yung mga batas na isusulong ko, makakatulong rin po sa mga kooperatiba at bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Ngayon, isisingit ko lang po bilang Chairman ng Committee on Health sa Senado, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers at Regional Specialty Centers. Unahin ko lang po, meron na tayong 166 na malasakit centers sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa inyo. In fact, sa NCR, napakarami pong malasakit center. Pumunta kayo ng Maynila, Tondo, PGH, Pabella, Jose Reyes. Meron po mga malasakit center dyan. Punta kayo ng Parañaque, meron din po. Punta kayo ng Las Piñas. Lalo na po sa Quezon City, nandiyan po ang Philippine Heart Center, NKTI, Lung Center. Nandiyan po ang mga malasakit center. Punta kayo ng dito sa Pasay, meron din po malasakit center. Punta kayo ng San Juan, meron din po malasakit center. Pumunta kayo ng Mandaluyong, meron din po malasakit center. Pumunta kayo ng Navotas, meron din po malasakit center. Pumunta kayo ng Malabon, meron din po malasakit center. Valenzuela, meron din po malasakit center. Para po yan sa Pilipino. Ngayon, kung may mga pasyente kayo, kung kailangan yung tulong, lapitan nyo lang po ang aming opisina. Sa abot ng aking makakaya, ay tutulong rin po ako sa inyo. Pangalawa po na naging prioridad natin ay ito pong Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Iba po ito sa malasakit center. Sa mga probinsya natin, nakalagay po ito. Halimbawa, punta tayo ng ito, konsulta. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Dahil lahat po ng Pilipino, membro po ng PhilHealth, di ba? So, pwede na kayo magpakonsulta dyan. Tinaasan na po from 500 to 1,007. Isisingit ko lang po sa inyo. Na-discover natin, sobra-sobra po ang pera ng PhilHealth. 500 billion ang reserve fund ng PhilHealth. Habang naghihingalo ang mga pasyente na hindi makalabas sa ospital. Alam nyo, salamat sa Supreme Court. Nag-issue po sila ng TRO na pigilan muna yung pag-transfer ng excess funds ng PhilHealth. Alam nyo bakit? Pinapasoli ng National Treasury yung 89.9 billion. 60 billion na soli na. Buti pinigilan ng Supreme Court kahapon lamang sa ating pagpupursige. Sulit po ang pangungulit, pinigilan nila yung 29.9 billion na natitira. Nakakatakot kung patuloy nilang ibabalik yon sa National Treasury. Bakit ganon? Naghihingalo pa yung mga pasyente. Pag kayo na-admit kayo, ang dami pang balanse, bubunot pa kayo sa inyong bulsa. Tapos, sa sweldo natin, kilakaltas yung premium contribution. Bakit hindi kayo PhilHealth? Mag-isip-isip kayo.
Huwag niyong patulugin yung pera dyan sa inyong opisina habang naghihingal yung mga kababayan natin, namamatay na lang, walang pambayad sa ospital, yung iba takot magpa-ospital. Kaya nung nagkaroon po kami ng 4 na hearing sa Senado, ang pinakiusap ko sa kanila, doon ko na-discover na 500 billion yung reserve fund nila. Dahil pinapabalik nga yung 89.9 billion sa kanila. Nakiusap ako sa kanila, pinupokpok ko sila. Una, hiningi ko, pinakiusap ko, tanggalin yung single period of confinement policy. Ano ho yun? Alam nyo ba, ako maselan ako sa tiyan, kumakain ako kahit saan. Pag nagka-diarrhea tayo, pag buntis, nag-bleeding ka, nagka-pneumonia ka, sabi ng PhilHealth policy ng 2013 pa ito na polisiya nila, bawal i-cover nila muli pag na-admit ka of the same case, which is illogical, kalokohan yon. Mapigilan ba natin magkasakit? Muli? Sa loob ng 3 buwan? Paano kung nagkasakit tayo muli, hindi na nila i-cover? Samantalang natutulog yung pondo nila. So ngayon po, effective September 30, sa kakapukpok natin sa kanila, tinanggal na po nila itong polisiyang ito, yung single period of confinement policy. Pangalawa, ito pong 24-hour admission policy. Alam niyo po ito Di pa pag na-admit tayo, punta tayo ng emergency room. Sasabihin nila, sir, kailangan mo nang magpa-admit ka ng 24 hours bago namin i-cover ng PhilHealth ito. Kalokohan yun. Kung minor cases lang, pwede ka namang umuwi. Bakit mo i-obligang pabayarin ng kwarto yung pasyente? Gamitin na lang yun para sa medisina, di ba? Take home medicine. Ngayon po, nangako sila. Na-discover po natin. Tatanggalin nila bago matapos ang taon na ito, yung polisiyang yun, yung 24-hour admission policy. Pangatlo, meron pa ako na-discover. Itong case rates nila, ang baba. Meron pong isang provincial health officer, taga Camarines Norte. Nung nagkasakit siya, 4 million ang hospital billing. Ang binayad ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million ang binayad ng PhilHealth, 29,000. Alam niyo, sa buong buhay niya, contribution niya, 200,000. Lugi pa siya, namatay pa siya, hindi pa niya napakinabangan. Kaya nga PhilHealth, insurance. Bakit ganun? Taasan niyo po ang inyong case rates. At nangako sila ngayong taong ito, tataasan nila another round of increase. Nag-increase na sila ng 30%, mag-increase daw sila another round of 30 to 50% po bago matapos ang taon. Pangapat, expand benefit packages. Ang dami pong sakit, di ba? Yung mga heart diseases, pneumonia, diabetes, ang dami pa. Pansinin nyo ngayon, dental, hindi libre, di ba? Dapat prevention. Linis, malinis yung ngipin natin, may cleaning, libreng bunot. Ba't hindi nila nililibre ngayon? Librehin nyo yan at nangako sila, expand nila yung dental services rin po nila. Pati yung mata, isasama rin nila para early prevention. Bago tayo magkakatarak, sana man lang madiscover, bata pa lang, sa eskwelahan pa lang, makikita naman may diferensya yung mata. So, dadagdagan nila yung mga benefit packages nila sa simula sa susunod na taon dahil sobra-sobra po ang pera nila. Panglima, meron po tayong ipinasa na bill sa Senado, amending the Universal Healthcare. Kung may isa batas po ito, dapat po bumaba ang premium contribution po ng PhilHealth by next year po sana. Sana po matuloy ito. Hindi ko sila titigilan, pupukpukin ko sila dahil naniniwala po ako na dapat mabawasan yung out-of-pocket expenditures ng bawat Pilipino. Ang hirap po magkasakit. Nalulungkot ako, may isang lugar po sa Mindanao, sa Osamis. Isang pasyente, pinapatanggal na lang niya ang kanyang oxygen. Alam niyo bakit? Wala raw siyang pambayad na sa ospital. Isipin niyo sa halagang oxygen, malalagutan na siya ng hininga dahil sa kahirapan. Ang dami naman nilang pera sa PhilHealth. Ibalik po dapat sa tao yung perang yan. Pera po ng tao yan, contribution po natin yan. Kaya hindi ko talaga titigilan itong PhilHealth. Gawin niyo po inyong trabaho, inyong mandato. Babalikan ko lang po ang Super Health Center. Siningit ko lang yung PhilHealth dahil nakita ko yung konsulta. Super Health Center, punta kayo ng Batangas. Meti na yung Super Health Center doon. Tapos na. Island. Yung buntis noon, pag nanganak,
1 hour ang biyahe sa bangka, 1 hour sa tricycle. Minsan nanganganak na lang sila sa tricycle o sa bangka. Ngayon, meron na silang Super Health Center sa island ng Tingloy. Hindi na nila kailangan bumiyahe pa sa kanilang probinsya. Pinuntahan ko mismo, sinulong natin. No? May pharmacy na sila, may dental. Punta sa Anilaw, mga Ilonggo, damo sa mga Super Health Center na to. Ito, pakita mo yung sa Super Health Center. Always rin. Yan o. Sa Anilaw yan, pinaganda nila. Parang naging hospital yung Super Health Center nila. Pangalawa, meron rin po sa Lake Cebu. May Ilonggo ba rito sa inyo? Wala? Wala Ilonggo. Sa Lake Cebu, sa South Cotabato, may nanganak doon sa bundok yan, no? Bundok yan, ha? 3 hours yung hospital nila kung babiyahiin mo. Nilagyan ng Super Health Center. Yung buntis doon, Tiboli tribe ni Tibo. Sabi na, sir, pangalanan namin sa iyo itong bata dahil nanganak bago ka pa dumating. Pagtingin ko, babae yung bata. Paano mo pangalanan sa akin? Eh, Bongo pangalan ko. Sabi niya, walang problema, sir, pangalanan namin Bonga. Totoo yan, ha? Kasama ko po si Philip Salvador. Pumunta kami dyan. Anyway, yan po, Super Health Center. Mahigit 6 na Super Health Center po sa buong Pilipinas po ang itatayo. At kasama na po dyan. Ang marami rin po sa Luzon, 164, 123, at 67 po sa Luzon ang mga Super Health Center na itatayo. So, pangatlo, ito po ay napakahalaga. Magtataka kayo, bakit puro center tong paborito kong pangalan? Malasakit Center, Super Health Center, at saka Specialty Center. Iba rin po ito. Ito, napakahalaga. Specialty Center po ito. Batas na yan, ako po ang author at principal sponsor. Ibig sabihin, ako yung nag-defend at nagsulong. Nakakuha po ako ng 24-0 na boto niyan sa Senado at priority po yan ni Pangulong Marcos na maglalagay ng mga specialty center. Halimbawa, Heart Center, NKTI, Lung Center, itatayo na po sa mga selected DOH hospital para hindi nyo na kailangan bumiyahe pa ng Quezon City sa inyong pagpapa-hospital. Marami po yan, ha. Ang Super Health, ang Specialty Center, Heart, Cancer, Neonatal, Bata, Brain and Spine, Ortho, Lung, Mental, Dermatology, Infectious Disease. 17 po yan na iba't ibang specialty center na itatayo na. Halimbawa, sa Buanga tayo, Cotabato, meron ng heart center doon. Sa Tacloban, sa Cebu, sa Iloilo, lalagyan na rin po ng mga cancer center sa loob ng 5 taon. Isinabatas lang po natin ito. Regional Specialty Center na batas po. Ako po ang principal sponsor. At isisingit ko lang din po sa inyo. Kasi pag bumababa ka sa tao, maintindihan mo yung problema. Pag hindi ka bumaba, nasa opisina ka lang nagpapalamig, hindi mo maintindihan yung problema sa baba. Doon po namin na-discover ito, na importante po ito, halfway house, balay pasilungan o bahay pasilungan. Sa Davao, meron pong bahay pasilungan, tapos na. PGH, meron na tayong pinagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte at ngayon po isinulong din po natin na magkaroon ng mga halfway house. Ano po ito? Watchers Hall. Halimbawa, yung mga watchers natin nag-aantay sa pasyente. Napansin nyo, nasa gutter nag-aantay. Nakaupo doon, nag-aabang. Ngayon po, lalagyan sila ng komportable kung saan makaupo sila, makaluto sila, o makanap man na makapagpahinga po sila habang nag-aantay po sila sa kanilang mga pasyente. Yan po isinulong din po natin dahil naintindihan ko po ang katayuan ng isang mga may sakit, nag-aantay sa may masakit. Ang hirap, litong-lito yung mga yan. Hingi ng tulong, walang pagpahingan, kawawa rin. Parang pasyente rin yan, nag-aantay lang doon sa tabi. Pansinin nyo, umikot kayo. Punta kayo ng PGH, nasa bangketa lang sila nag-aantay sa mga pasyente nila. Mapapatayo pa tayo ng maraming mga halfway house po sa buong Pilipinas. So, yun po ang trabaho ko bilang Committee on Health. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang kriminalidad at ang korupsyon sa gobyerno. Kaya ang akin naman, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Meron po tayong isinusulong na mga batas eskwelahan,
Halimbawa, ito, National Academy of Sports. Ako po ang isa sa mga author at co-sponsor. Meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aral ang mga student athletes. Walang masasayang, may mga scholars po dyan, yung mga estudyante. Pwede na sila mag-training at the same time mag-aral. Sayang yung pasilidad na pinagawa natin ng SEA Games. Magagamit na po nila. Swimming pool, yung mga gym, yung mga kagamitan ng SEA Games, magagamit na po ng mga student athletes. National Academy of Sports sa New Clark City po. Ngayon, proud lang po ako na ibalita sa inyo. Ako po ang chairman ng sports. Kami nagdi-defend ng budget nila. Noong 2019, umpisa po ako naging chairman ng sports bilang senador. First ever gold tayo sa Tokyo Olympics noong 2020 kay Heidelin Diaz. Ngayon naman po, 2024 sa Paris Olympics, first ever twin gold po tayo at nakadalawang bronze po tayo sa Paris Olympics rin po. So, history po yan na patuloy nating dapat suportahan ng ating mga atleta. Bago sila umalis, andyan po, Ira Villegas, Carlos Yulo, Nesty Petesio. Bago sila umalis, tinulungan natin. At pinagbilin ko, sabi ko, go, 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 go for gold tayo. Nagka-go, go, 2 gold tuloy sa kaka-go, go, 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 go. Sabi ko, go, 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 go. Ayan, pagbalik nila, naka-2 gold sila. So, nakakatuwa. Ang sarap ng pakiramdam makatulong sa ating mga athletes. Ngayon, sa mga kooperatiba naman, kung meron kayong mga paliga, intercooperatives, basketball, volleyball, o bowling tournament, mag-organize kayo. Willing po ako tumulong through PSC para sa inyo. Na isang paraan niya to keep you physically fit rin po. Di ba? So, sabihan niyo lang po ang inyong CDA na makaroon po tayo. So, Joy, usap lang kayo kung sinong gusto magpaliga. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Youth sa Senado. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Kaya mag-aral kayo ng mabuti. May mga sports program rin tayo na isinusulong para sa ating mga kabataan. Dahil naniniwala po ako, sila po ang magiging leader ng ating bayan pagdating ng panahon. Salamat po sa inyo at sa mga cooperatives. Meron lang po akong dalang konting tulong sa inyo. Ngayong araw na ito, may dala po akong mga t-shirt, may dala rin po akong mga bola. May dala rin po akong bola. Pamaypay at may grocery packs din po ako para sa inyo. At kung token lang to, token lang mula sa aking opisina. At saka, konting pangasahe lang din sa inyong kooperatiba. Kung dyan lang yung opisina nyo, piso lang. Biro lang. Wala, sweldo ko to. Galing sweldo ko to. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Bongo o Senador Bongo. Ulitin ko, itrato nyo po ako na parang kapitbahay nyo lang po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyo. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. At mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat po talaga. Salamat sa ating mga kooperatiba. At gusto ko pong